Nakatikim na ba kayo ng apple candy? Ito yung sikat na sweet sa Japan. Binili ko to ng buo kagabi pero pagkagising ko kanina umaga ay binanata na pala ng asawa ko. Para siyang matamis na apple na may coconut at sugar. Pagkatapos na yung saktong basketball lang ako rito para may exercise pa rin pagkatapos ng trabaho. So officially nagkandamatay na talaga yung hydroponics ko. Pero okay lang yan, magtatanim tayo ng panibago pero ilalagay na natin sa baba dun saan sa naaarawan sila. Kahit busy sa trabaho ay sinusubukan natin maging consistent sa ating pag-exercise dahil maganda ito sa katawan natin at bonus na lang nagaganda po yung katawan natin. Habang tumatanda ka, mas gusto mo i-prioritize ang consistency kesa sa intensity. So sa akin, kahit mga light workout na lang, ayos lang. Pagkatapos ko mag-exercise, pupunta kami McDo. Nabilib ako dito sa fork nila, gawa sa kahoy. Nakakabilib talaga yung mga invention ng Japan, no? Tingnan nyo tong sauce na to o yung dressing. Pinipisil lang, tas lumalabas na. Hindi na yung sachet na kailangan buksan. Kahit nasa fast food, maganda pa rin na may healthy choices tayo. Naisipan ng misis ko na mag-take out ng drinks para sa movie marathon namin pag uwi. Kahit sa mga simpleng cafe, iba talaga yung pagiging organized ng Japan. Pagkatapos nga namin uminom ay nag-prepare na rin kami ng kakainin namin. So isda ang napag-isipan namin kainin ngayon at nakikita nyo naman yung sticker, yan ay discounted. Mahalaga na tulungan natin ang ating mga asawa sa pagluluto dahil hindi lang naman yung trabaho. Trabaho natin yun bilang mag-asawa. Sa ganitong paraan ay napapasaya natin ang ating mga partner at naiiwasan natin mag-away sa bahay. Napakahirap lang talaga i-slice ng luya kasi para siyang pawn sa chess. Pero nung natapos nga ay madali lang naluto ng asawa ko ang paksiw. Napakasarap nito at napaka-fresh. Iba talagang tama kapag Pinoy food dahil kapag natikman mo ito ay mapapakanin ka ulit. Kasabay nito ay tumira rin kami ng Japanese food. Ito naman yung parang simpleng ramen lang na nabibili sa grocery store. Simple lang yung mga ingredients niya tapos ihalo-halo mo lang. Maglalasang ramen na talaga siya. Gusto ko yung mga ganito kasi ang sarap ng lasa niya pero healthy. Pagkatapos na yun naisipan namin maglakad-lakad dahil kailangan mag-exercise ng aking asawa. May malapit sa amin na hikingan pero sa ilalim nun ay sementeryo. Pero hindi naman siya ganun nakakatakot, nakaka-enjoy nga siyang lakarin. Ang ganda ng paligid at mga bulaklak at ang sarap ng simoy ng hangin. May mga liblib pa rin kaya mag-iingat tayo baka may ahas dyan na matapakan natin. Ibang level na talaga ang view kapag nasa bandang taas ka na at nakikita mo na talaga lahat ng mga bahay. Napakaganda nito at napakasarap tignan. Nagpatuloy pa kami ng konti pagtaas pero hindi na namin tinapos kasi medyo nakakatakot na at magagabi. Kahit may araw pa dito ay mga alas 6 na yan. Hindi natin malalaman na biglang magagabi kaya umuwi na rin kami agad. Yun lang din naman ang gusto ng misis ko, konting hiking lang at makapag-exercise at makalabas ng bahay. Iba pa rin talagang experience kapag nasa labas ka compared sa nasa bahay ka. So huling beses tiningnan ko yung view galing dito sa taas. Napakaganda niya talaga, siguradong babalik kami rito. Huwag natin kalimutan i-appreciate ang mga simpleng bagay na libre dahil ito ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Yun lang, bye-bye!